Transforming Prayer. That is our devotion for today. Our scripture reading ay nasa Colossians chapter 4 verse 2 to 4 and our key verse ay nasa Isaiah chapter 26 verse 3. It says here, "Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee." Ang panalangin ay hindi nagbabago sa Diyos. Ang panalangin ang nagbabago sa iyo. Hindi po ba yan ay napakalaking katotohanan at napakalawak na katotohanan na atin hong pinangahawakan. Ang komunikasyon mo sa Diyos ang pinakamalapit mong koneksyon sa Kanya. Wala na hong iba. So, pag ikaw ay nagpe-pray sa Diyos, pinapayagan ka ng Diyos na makibahagi sa Kanyang ginagawa, sa kung papaano siya kumikilos sa iyong buhay. At dito mo rin nakikita na ang pagsagot ng Diyos sa iyong mga prayer, nakikita mo yung actions niya na ito ay may relationship sa iyong mga ipinapanalangin. Because ang Diyos ay sumasagot at nakikinig sa bawat nating panalangin. Sometimes, I am praying to God na baguhin niya ako, patuloy niya akong ayusin, itama niya yung mga mali sa aking buhay, at mga bagay na hindi ko maaring aware or obvious sa aking buhay, at ina-ask ko ang Lord na i-reveal niya ito sa akin, and I see kung papaano kumikilos ang Diyos sa aking buhay pang araw-araw, at nakikita ko yung kanyang response sa aking prayer. Nakikita ko yon sa kanyang mga actions. So ganun natin dapat makita ang prayer every time we talk to God. Makita natin na yung purpose niya sa ating panalangin, yung kanyang kasagutan ay higit pa sa iyong iniisip, higit pa sa iyong kayang sukatin, higit pa sa iyong inaakala. So nais ng Diyos na ikaw ay kanyang baguhin sa iyong buhay sa pamagitan ng proseso sa pananalangin. Kaya nga sinabi sa Colossians, continue in prayer. Napakahalagang maging consistent ka sa iyong prayer life. Dahil yung iyong personal relationship sa Panginoon ay mas lalong lalalim at mas lalong lalawak at mas lalong titibay kung ikaw ay laging nagkakaroon ng panahon upang kausapin ang Diyos sa iyong buhay. Habang ikaw ay lumalapit sa kanyang presensya ng may paggalang, merong tahimik na puso at handang makinig sa kanyang tugon, handang makinig sa kanyang sasabihin, dito mo makikita na ang Diyos nililinis niya ang iyong puso at makikita mo ito sa iyong buhay, ang ginagawa niyang pagbabago. At the same time, babaguhin niya ang iyong mga priorities, ang iyong mga desires, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kagustuhan. So dahil sa prayer life, consistent prayer life, dito mo makikita na nakaka-develop ka ng passion sa pagsunod sa Diyos. Dahil nakikita mo na ang Diyos na ang provider sa lahat ng iyong pangangailangan. Wala ka nang dapat ikabalisa, wala ka nang dapat ikatakot, wala ka nang dapat ipangamba. Yan ang nagagawa ng prayer. Every time that your mind is stayed on God, natututunan mong magtiwala sa Diyos, sa Kanya at sa Kanya lamang. So napakahalaga na ma-experience mo yung Kanyang kapayapaan at marirealize mo ito or ma-experience mo ito kung lalo mong makikita na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Yan ang nais gawin ng Panginoon, bigyan ka ng kapayapaan in Philippians 4, 6-7. So yung kabalisahan mo, yan ay unti-unting natutunaw dahil natututunan mo ng magtiwala sa Diyos sa pamagitan ng prayer. Marami mga bagay na ginagawa ang Diyos para baguhin niya ang iyong puso o ang iyong buhay. So the more you pray, kapatid, the more na makikita mo kung paano babaguhin ng Diyos ang iyong buhay or kung paano niya binabago ito. So I believe that prayer is very transforming sa buhay ng bawat mga mananampalataya. And again, ang prayer hindi nagbabago sa Diyos. Because our God is in control, our God is immutable, our God never changes. Ang prayer ang nagbabago sa iyo. Nagbabago sa iyong puso, nagbabago sa iyong attitude, nagbabago sa iyong buhay. Let us pray. Lord God, our Father, baguhin niyo po nawa ako sa aking patuloy na paglapit at paghanap sa inyong presensya. And I pray, Lord, ako'y maging kabahagi sa inyong pagkilos at makita ko ang inyong tugon sa aking mga panalangin. At Lord, maisakatuparan ang inyong pagbabago sa aking buhay as I continue in prayer. Itong aking dalangin in Christ's name. Amen.